Habang hinahabol ni Gon, Killua, at Leorio ang Phantom Troop, naisipan nilang gumawa ng pera gamit ang Hunter license ni Gon at maghanap ng impormasyon tungkol sa troop at Grid Island. Sa isang market, napansin ni Gon ang kutsilyo na may aura. Wala itong epekto kay Leorio na hindi pa marunong gumamit ng Nen, kaya feeling left out siya. Naalala ni Killua na may mga talented na tao na unconsciously gumagamit ng Nen, kaya naisip nilang kolektahin ang mga rare na item na may Nen para ibenta. Sa bidding, nagsimula silang magbid ng mataas para manalo sa items, pero biglang lumitaw si Zep-Il, isang expert bidder na linamangan ang mga bid nila. Sa huli, nanalo sila ng 3 items pero nawala ang kakaibang vase. Dinala nila ito sa appraisal shop pero nalaman nilang iniscam pala sila ng appraiser. Buti na lang at dumating si Zep-Il na nagsabing ang wooden statue nila ay isang treasure chest pala mula 300 years ago. Matapos ang maraming drama at pakikipagmurahan kay appraiser at kay Kalbo, napatunayan ni Zep-Il na legit ang item. Nagkasundo sila ni Gon na bibigyan siya ng 20% cut pero si Killua, kuripot as ever, free lunch lang ang alok. Pumayag naman si Zep-Il kasi gutom din siya. Habang kumakain, nagtsikahan sila tungkol sa Grid Island at appraising. Matapos nito, nakatanggap sila ng tawag kay Leorio, sinabing may sighting ng troop. Iniwan nila ang auction kay Zep-Il at tumakbo para sa next adventure. Habang sinusundan ni Gon, Killua, at Leorio sina Machi at Nobunaga, napansin ng 2 miyembro ng Phantom Troop na may sumusunod sa kanila. Si Killua, feeling ninja, sigurado sa plano nila, pero sa totoo lang, obvious na sila. Habang nagtatalo sina Machi at Nobunaga tungkol sa chain user, biglang nag-flip coin pa para magdesisyon kung patay o buhay ang dadalhin nila. Samantala, si Chrollo at Shalnark nag-iimbestiga tungkol kay Neon Nostrade. Seryoso ang vibe sa Hotel Nostrade habang si Kurapika, nalihim na Chainmaster, inutusan na sumali sa mga assassin para labanan ng troop. Sa huli, si Killua at Gon sumunod kay Machi at Nobunaga hanggang nadala sila sa abandoned na lugar. Natrap sila. Napapaligiran sila ni Finks at Pakunoda, at si Killua, nagpakitang gilas gamit ang spinning technique na parang Beyblade pero nahuli rin sa dulo. Sa hideout, todo interrogate ang troop. Tanong dito, tanong doon, pero sina Gon at Killua wala pa ring binigay na clue tungkol kay Kurapika. Si Nobunaga, galit na galit, binigyan si Killua ng ultimatum, tinanong kung gusto niya ba mamatay ngayon o mamaya. Dinala sila sa headquarters ng troop na puro tensyon at peligro. Ngayon, face to face na sila sa buong Phantom Troop. Nakita nila si Hisoka pero nagkunwari silang hindi magkakilala. Si Nobunaga, na parang galit na tito, tinanong kung may alam sila sa troop. Napansin ni Killua si Shizuko at naalala naman ni Franklin at Phaeton si Gon bilang arm wrestling champ. Pero dito nagsimula ang drama, pinilit ni Nobunaga si Gon mag-arm wrestle habang unti-unting binabasag ang kamay niya, sabay speech tungkol sa kaibigan niyang si Yuvoga na pinakamalakas daw. Sumabat si Killua, pero biglang nagtaas ng death flag si Nobunaga. Medyo nag-emo pa siya habang nagkukwento kay Yuvogan, sabay umiyak at nagpanata laban sa chain user. Nagalit si Gon at hinampas ang kamay ni Nobunaga sa table pero hinayla siya ni Phaeton na parang bodyguard. Tumindi ang tensyon hanggang nasaway sila ni Machi at Franklin gamit ang rule na bawal silang mag-away ng seryoso. Si Nobunaga inalok si Gon sumali sa troop pero sabi ni Gon mas okay nang mamatay. Sa huli, naburyong si Nobunaga at iniwan ang dalawa sa kulungan para bantayan. Nagplano ng pagtakas si Gon at Killua gamit ang Zetsu. Tumakbo sa magkabilang direksyon at niloko si Nobunaga gamit ang butas na walang pupuntahan. Nakatakas sila pabalik ng Yorknew City at dito na figure out ni Killua na si Kurapika ang chain user. Nagplano na naman silang maging mas malakas para kalabanin ng troop. Habang nagsa-shopping, si Neon Nostrade biglang nagtago sa mga bodyguards niya para tumakas. Sa kabilang dako, si Zenji, na parang kakompetensya ni Light Nostrade sa pagiging bossy, kumuha ng assassins tulad nina Silva, Zeno, at Kurapika para kalabanin ng Phantom Troop. Pero pagkatapos nilang magplano, nagyabang si Zenji at tinawag si Light na mahina, kaya muntik na siyang i-judge ng Dowsing chain ni Kurapika. Napaurong si Zenji at umalis kasama ang mga tauhan niya. Habang papunta sa auction, nalaman ni Kurapika na nakatakas si Nien. Si Light, todo panic mode, pero si Kurapika gamit ang magic chain powers niya agad siyang natuntun. Sinabihan ni Light ang security na huwag papasukin si Nien, pero dahil kay Chrollo, nakalusot siya. Sa loob, pinasahan ni Nien si Chrollo ng Future Vision Poetry, at nung binasa niya, napaiyak siya. Puro bad vibes ang hula, pagluluksa, injuries, pero malakas pa rin daw siya. Habang naglalakad, biglang binanata ni Chrollo si Nien, pero kunwari concerned pa siya at humingi ng tulong.
Ang mga assassins, samantala, nagduda at nakita sa CCTV ang pambabalasubas ni Crollo. Si Kurapika, sinabi kay Light na umalis na siya kasi magkakagulo dito. Samantala, si Crollo pinatay si Assassin A gamit ang creepy power niya na parang fish tank na nakakainis. Ang ibang troop members nagwawala sa Yorknew City, parang mga galit na asong ulol. Sa huli, nagparequiem pa si Crollo, nag-speech tungkol kay Uvogan habang literal na umaapaw ang dugo. Habang nagkakagulo pa rin ang Phantom Troop sa Yorknew City, si Kurapika nagbabantay kay Nian, natulog lang sa kwarto. Gusto sana ni Kurapika magpatrol pero pinakiusapan siya ni Light na bantayan ang anak niya. Dumating naman ang doktor para i-check si Nian, pero si Bin biglang nagtanong kay Kurapika kung bakit siya nandito at hanapin niya daw ang troop. Maya-maya, pumayag din si Kurapika na magpatrol. Habang nag-iikot, nagrereklamo ang mga mafia bosses kasi ang gulo na ng sitwasyon. Tumawag si Gun at Killua, nagsumbong na kanidnap sila ng troop pero ikinagalit ni Kurapika. Pero makukulit yung dalawa, nag-offer pa ng info na tinanggihan naman ni Kurapika. Samantala, ang troop parang mga zombie sa rampage habang papunta sa auction building. Sa cemetery building, nagpanik na ang mafia at gusto nang lumabag sa rules ng auction. Biglang dumating sina Zeno at Silva, parang mga boss, at binalaan ng mafia na may malakas na troop member na nakapasok. Kaya niyang ubusin kayo in 10 seconds. Sabi ni Zeno. Tumawag naman si Light kay Kurapika at sinabing bumalik siya kay Nian. Sa wakas, nahanap ni Zeno at Silva si Crollo at nagsimula ang epic battle. Si Crollo, may pa-poison knife pang nalalaman pero easy counter lang kay Silva. Habang nagpapalitan ng galaw, na-figure out ni Zeno ang Nen power ni Crollo gamit ang brain power niya. Sa huli, natrap nila si Crollo at si Silva, nagpa-power up ng aura bomb. Dumating sina Illumi at Cal Luto para patayin ang Tendons. Sa cemetery building, naramdaman ng mga auction guests ang malakas na pagsabog mula sa basement dahil sa atake ni Silva. Habang nagkakagulo, biglang lumitaw sa screen ang leader ng Tendons, nagsorry sa gulo at nag-announce na patay na raw ang leader ng Phantom Troop. Pero ang totoo, tinapos na pala ni Illumi ang Tendons. Tinawagan niya si Silva, tinanong kung buhay pa si Crollo at pinaalala na bayaran siya. Sa basement, buhay pa sina Zeno at Crollo. Sinabi ni Zeno na wala na silang target kasi patay na ang Tendons. Tinanong ni Crollo na kung naglaban sila hanggang dulo, sinong mananalo. Sumagot si Zeno na syempre siya ang mananalo. Pero umalis din sila. Samantala, nag-collapse si Crollo, di masaya na di niya nakuha ang powers nila Zeno. Sa labas, pinapalis na ni Kurapika si Nian papunta sa ospital. Pinalitan naman ng troop ang kanilang peking bangkay gamit ang fake copies ni Cortopi. Sa auction, smooth ang galawan nila Hisoka at Machi. Nagpakawala pa ng fake items na di nahal ata. Si Kurapika, di naniniwalang patay na si Crollo. Pero nakuha niya ang Scarlet Eye sa auction sa halagang 2.9 billion jenny. Pagkatapos, nagka-showdown sila ni Zenji na muntik nang maglabas ng baril. Pero nung pinakita ni Kurapika ang Scarlet Eyes niya, umatras si Zenji. Nagpahinga si Gun at Killua kasama si Leorio. Sa dulo, si Kurapika ay sobrang lungkot habang ang troop nag-iinuman sa tagumpay ng kanilang plano. Nagkita-kita sina Gun, Killua, Kurapika, at Leorio sa Yorknew City. Nagkwento si Kurapika tungkol sa kanyang Nen powers at mga sakripisyong ginawa para lumakas. Galit si Killua kasi buhay pa raw yung troop member na nakakabasa ng alaala. Sinabi din ni Kurapika na nakipag-team up siya kay Hisoka para makakuha ng impormasyon sa troop. Samantala, inutusan ni Crollo ang troop na umalis ng Yorknew bago maggabi. Pero ayaw sumunod ni Nobunaga dahil gusto niyang gumanti para kay Uvogan. Nagbigay ng drama si Crollo. Pinagsulat si Nobunaga ng birth date, blood type, at buong pangalan para mahulaan ang kanyang future gamit ang power ni Nian. Ang resulta ay bad news, may mamamatay pa sa kanila. Si Shizuko curious din, kaya pinahula niya ang fortune niya, lumabas na mamamatay siya kasama sina Shalnark at Pakunoda sa susunod na linggo. Nagpapaalala pa si Crollo na business lang, walang personalan. Samantala, nainis si Kurapika nang malaman na fake lang pala ang mga bangkay ng troop. Siya pa ang galit sa sarili kasi di niya agad naisip yon. Nag-alok sina Gun, Killua, at Leorio ng tulong. Tumawag naman si Melody at sinabing wala ng reward dahil tumigil na ang mafia sa paghuli sa troop kasi nagmula sila sa Meteor City at ayaw nila silang makaaway. Sa dulo, pinakita ni Hisoka ang fortune niya, may drama tungkol sa teaming up kay Kurapika at paglaban kay Crollo. Nabasa ni Pakunoda at biglang sumiklab ang tensyon. Nagalit si Nobunaga kay Hisoka matapos basahin ang fortune nito, inaakusahan siyang nagsuplong sa Phantom Troop kay Kurapika. Pero imbes na sumagot, naglaro lang si Hisoka ng baraha.
Nag-init si Nobunaga at handa na sanang umatake pero tinanggal siya sa eksena ni Chrollo gamit ang teleport. Pinilit ni Chrollo si Hisoka na sagutin ang ilang tanong pero puro pa mysterious lang ang sagot nito. Tapos, inaral ni Chrollo ang fortune at naisip na may Sword of Law daw sa puso ni Hisoka na pumipigil sa kanya magsalita. At si Hisoka, syempre na-aroused pa sa talino ni Chrollo. Habang paranoid ang troop sa kanilang fortunes, iniisip ni Shalnark kung paano nila malalabanan ang Chain User. Pero sa isip-isip ni Hisoka, tinatawanan lang sila kasi peke pala ang fortune na ginawa niya gamit ang Nen. Si Killua naman, nag-convince kay Gon na huwag nang habulin ang troop kasi wala na namang reward. Pero si Gon, syempre matigas ang ulo, kaya napapayag din si Killua sa plano niya. Samantala, nagplano si Kurapika, Gon, Killua, at Leorio kung paano nila makukuha si Pakunoda. Nag-request pa si Gon ng Nen Blade sa puso niya para daw ma-inspire. Si Killua at Leorio, nagbiro na gusto rin nila ng Nen Blade. Si Kurapika, na-touch sa suporta ng friends niya, kaya sinabi niyang walang problema kahit malaman nila ang powers niya. Habang si Cortopi naman ay gumawa ng maraming fake bases para malito ang kalaban. Pagdating ni Killua, 50 bagong identical buildings ang sumalubong sa kanya. Si Gon, Leorio, at Kurapika ay nasa kotse habang umuulan. Si Kurapika, disguised as usual, nakikipag-usap kay Killua sa phone na nasa malapit lang sa hideout ng Phantom Troop. Pero dahil kay Cortopi, may mga bagong building, kaya't hirap siyang hanapin ng troop. Si Killua, medyo kabado, hindi sigurado kung anong gagawin. Habang nagsisimula ng magplano ang troop tungkol kay Chain User Kurapika, napansin ni Chrollo na pwede niyang makuha ang info tungkol kay Kurapika sa pamamagitan ni Nien. Tapos, yung mga ninakaw nilang mata sa auction, nahanap na ni Cortopi ang kopya nito. Gusto agad nila pumunta sa hotel kung nasaan si Nien. Habang papunta si Kurapika sa hotel, gusto na niyang magamit ang chains niya, pero bigla na lang nahuli ang dalawa ni Nobunaga at mga katropa. Tinali si Gon at Killua, feeling nila may kinalaman sila kay Kurapika. Si Kurapika, medyo galit na, but as usual, cool lang si Melody. Sa kalagitnaan ng lahat ng ito, si Squalla biglang tinutukan ng baril ni Pakunoda. Si Squalla, naghihirap na, may broken arm, at biglang pinutol ang ulo ni Nobunaga. Si Pakunoda naman, gamit ang Nen Power, pinakita sa kanila ang itsura ni Kurapika. Si Nobunaga ay excited na, gusto na niyang mag-higanti. Habang nakatali si Gon at Killua, si Chrollo umutos sa mga miyembro ng Phantom Troop na mag-meet sa Hotel Bicycle. Si Melody, nakikinig, mabilis na pumunta doon kasama si Kurapika. Pagdating ng troop sa hotel, nakita si Leorio na parang chill lang sa lobby, pero bigla niyang kinuha ang phone at nagkunwari na may tinatawagan. Ang totoo, nag-message siya kay Gon at Killua tungkol sa plano nila. Nang nakuha ng boys ang message, mabilis silang kumilos. Dumating si Pakunoda, Nobunaga, at Cortopi. Si Nobunaga, medyo surprised na makita ulit ang dalawa, parang iniisip na magbabago sila ng isip at sasali sa troop. Si Killua, ayaw sa kanila, sinabing ayaw niyang makita ang mga mukha nila. Habang nag-uusap sila, naisip ni Gon na perfect time na tong pumikit para kapag nawalan ng ilaw. Si Chrollo, inutusan si Pakunoda na tingnan sila ulit. Habang papalapit si Pakunoda, kailangan ng boys na gumawa ng paraan para libangin sila sa oras. Si Killua, biglang nagsabi na wala siyang powers dahil inosente sila. Nang mamatay ang ilaw, nakaalis si Killua sa thread ni Machi, tapos si Gon, sinipa si Pakunoda. Pero si Machi, agad bawi, nahuli si Killua. Biglang may espada na nagmula sa labas ng bintana na may sulat mula kay Kurapika. Ang nakasulat, kung magsalita si Pakunoda, patay si Chrollo. Kaya tumahimik siya. Pagkatapos, si Finks, Phaeton, at Shalnark dumating, tapos si Kurapika tumawag kay Finks. Nagbigay ng 3 demand si Kurapika at sinabi kay Pakunoda na mag-meet sila sa isang lugar. Samantalang sa hideout, si Hisoka, nakangiti, feeling ready ipaglaban kay Chrollo, pero kung aalis siya, mamamatay si Chrollo. Kaya tumawag siya kay Illumi at nagpatulong. Pumunta na si Pakunoda sa lugar ng meet-up. Pagdating, sinigurado ni Melody na siya ngayon, tapos binigay ni Kurapika ang 2 kondisyon kay Pakunoda at Chrollo. Una, bawal gumamit ng Nen si Chrollo, at pangalawa, bawal siya makipag-ugnayan sa troop. Para siguraduhin, nilagay ni Kurapika ang Judgment Chain kay Chrollo. Pumayag si Pakunoda at nilagay din ni Kurapika ang chain sa kanya. Sabi ni Kurapika, kailangan niyang ilabas si Gon at Killua na buhay at walang kalokohan bago maghating gabi. Pumayag si Pakunoda at umalis na papuntang hideout ng troop. Dumating si Finks at nagtanong kung nasaan ang Chain User, pero ayaw magsalita ni Pakunoda. Si Phaeton, parang feeling nila lahat sila ay under control na.
Si Gon, biglang nagsalita na sina Machi at Pakunoda ay gusto lang tulungan si Crollo. Nag-away si Finks at Gon, pero pinigilan sila ni Franklin, sinabing huwag pag-awayan ang troop, baka magkagulo. Nang magring ang phone, si Kurapika tinanong si Gon. Sumagot si Gon, at binalik ang phone kay Finks. Pagkatapos, nagsettle na, at ang drama queen na si Hisoka dumating para haminin si Crollo. Pero sinabi ni Crollo na hindi worth ang laban dahil hindi siya pwede gumamit ng Nen. Si Hisoka, nag-walkout na lang. Sa hideout, si Pakunoda, nag-charge ng goodbye bullets, 6 na memory bombs na tinire sa mga troop members na may kasamang memories at feelings. Pagkatapos, napatay siya ng judgment chain ni Kurapika. Kinabukasan, si Gon at Killua nag-uusap tungkol sa Grid Island. Pagpasok nila sa auction, nakasalubong nila si Finks at Phaeton. Sabi ni Finks, patay na si Pakunoda at nagpasalamat daw siya sa kanila. At biglang umalis na silang dalawa.